Ayan, parang malungkot yata kayo Parang walang kasigla-sigla Good morning! Yun! Ayun naman pala. Naanyayahan ko ang bawat isa na tumayo. Ayan. Harapin nyo yung katabi nyo. Ayan, sabihin mo, kamusta sis, Brad? Praise God, narito tayo muli para sama-sama magpuri sa ating Panginoon. Amen? At syempre, umpisahan natin sa Foursquare hymn. Alam nyo ba yung Foursquare hymn? Kasi Foursquare tayo. Sigaw nga natin, we are Foursquare! Yes! Hallelujah! So dapat itong kantang to ay dapat masaulo natin. Talagang, kasi ito tayo, ito yon atin to. Amen? So, preach the Foursquare gospel. Hallelujah! Foursquare we stand for the living word, for the word of God, telling to all the story of Jesus, stem of Jesse's rod, man of sorrow and of grief, dying on the tree, mighty Redeemer, glorious Savior, Jesus of Calvary. Preach the Foursquare gospel, clear, let the Foursquare message ring, let it ring. Jesus only Savior, baptizer and healer, Jesus the coming King. Unfurl your banners and forward go, oh you ransom host, trusting in Jesus, mighty baptizer with the Holy Ghost. Lion of Judah, King of kings, Lord of lords is He. Clothing His church with power to witness, leading to victory. Preach the Foursquare gospel, the Foursquare gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Jesus only Savior, baptizer and healer, Jesus the coming. Catch up your shield, oh you living church, Christ of Galilee. Bore all our sickness, carried our sorrows, set the prisoners free. Lift the fallen, help the faint, dry the weeping eyes. Come bring your sickness to thy physician, for he is passing. Preach the Foursquare, preach the Foursquare gospel, the Foursquare gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Jesus only Savior, baptizer and healer, Jesus the... Lift your eyes. Lift your eyes then unto the hills. Lift your voice and sing. The clouds of heaven aflames with glory greet the coming King. Swift as wings of eagle's flight shall He came again. Glad in His glory and robe in honor, and with His saints shall preach the Foursquare. Preach the Foursquare gospel, the Foursquare gospel. Clear, let the Foursquare message ring, let it ring. Jesus only Savior, baptizer and healer, Jesus the... Sing it again, preach the Foursquare gospel, the Foursquare gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Jesus only Savior, baptizer and healer, Jesus the God, Jesus only Savior, Jesus only Savior, baptizer and healer, Jesus the coming King. Hallelujah! Muli natin isagaw, we are Foursquare! Yes! Jesus, the only Savior. Mga kapatid, ngayong araw ay hindi tayo nagtipon, no? Dahil sa obligasyon lang. Tayo ay narito dahil may dahilan. At tayo ay magalak dapat, di ba? Dahil ang ating Diyos na sinasamba ay buhay. Amen?
siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang nagbigay sa atin ng hininga. At higit sa lahat, siya ang nagligtas sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Sinasabi nga sa awit 100:1-2, magbunyi sa Panginoon buong lupa, maglingkod ng may galak, lumapit sa kanyang presensya na may awitan. Kaya ang pagpupuri ay hindi lamang tugon sa mabuting kalagayan. Every time maganda ang kalagayan mo ay nagpupuri ka. No, ito ay pagpapahayag ng ating pananampalataya. Kahit may pinagdadaanan ka, kahit may hamon sa buhay, pinipili nating magpuri dahil tapat ang Diyos. Amen? Kaya tayo ay magalak at purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawin. Siya nga, Panginoon. Ika'y papurihan sa kalangitan. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Labis mong gawa. Puso ko'y tuwang-tuwa. Siya nga, Panginoon. Kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Isigaw, napakasaya. Woo! Hallelujah! Labis na talong nararamdaman. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, oh, purihin ka. Hallelujah. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. O puso ko'y tuwang-tuwa. Woo! Siya nga, Panginoon. Pagkat mo, O Diyos, ay dakila. Dapat na sa'yo magbigay papuri.
nga, Panginoon, napakasarap. Napakasarap magpuri, O Diyos. Napakasaya ang aming nararamdaman, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka at dakilain ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, mula sa aming mga puso, nais namin, Panginoon, na maranasan ka, Panginoon, hindi lang ngayon, kundi araw-araw sa buhay namin, Lord. Lord, hinahangad namin ang iyong pagkilos sa buhay namin, O Diyos. Napakatapat mo sa amin, Panginoon. Tapat ka noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, salamat. Walang hanggan kaming pupuri, walang hanggan kami magpupuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y siya nga, Panginoon, tibok ng puso ko, ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko, iyan mo. Kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Church, yan nga ba talaga ang laman ng puso natin ngayon? Ang nais nating mamalagi ang Panginoon, ang kanyang presensya sa atin. Awitin natin to na mula sa ating mga puso. As if binabanggit natin sa ating Panginoon. Nais ko kay siya, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko, siya nga, Panginoon. Pagsamba ko'y iaalay, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi
nga, Panginoon. Buong laman ng puso namin ngayon, Panginoon, walang ibang hangad kundi ang purihin ka lamang, Panginoon. Itaas ka sa aming kalagitnaan sapagkat ito ang nararapat sa iyo, Diyos. Ang iyong kabutihan ay hindi nagpapahago, Panginoon. Ang iyong pag-ibig ay hindi kumukupas, O Diyos. At ang iyong katapatan ay laging bago tuwing umaga. Kaya ngayon, Panginoon, tanggapin mo ang mga pusong nagpapasalamat sa iyo. Ang mga pusong nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga papurit pagsamba. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti. Hallelujah. Purihin ka. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, mahal kita. Siya nga, Panginoon. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Salamat, Panginoon, kay aking kaibigan, O Diyos, aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Siya nga, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Kaya naman hanggat ako ay nabubuhay, O Diyos, aawitan ka. Aawitan ka. Hallelujah. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay.
Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti pagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko at para sa'yo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Minsan pa kailanman, kailan di magbabago ang kabutihan mo. Siya nga Panginoon, ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay tapat kailan pa man. At ikaw ay hindi nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos ni Abraham. Ikaw rin ang Diyos ni David. Ikaw rin ang Diyos ng bagong tipan. At ikaw pa rin ang Diyos sa panahon namin ngayon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling noon. Ikaw rin ang Diyos na nagpapagaling ngayon. Kahit kailan, Lord, tapat ka. Tapat ka, Panginoon. Tapat ka sa iyong mga promises. Tapat ka sa iyong mga salita. Kaya kami, Panginoon, ang iyong mga anak, aawitin namin ang papurit pagsamba sa iyo, Panginoon. Kulang ang mga salita namin, Panginoon, upang pasalamatan ka sa mga ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Kulang ang mga salita, Panginoon, para sambitin kung gaano ka kaputi sa amin. Kung gaano ka namin pinasasalamatan, Panginoon. Mula sa aming mga puso, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga papurit pagsamba. Dahil ito nararapat sa iyo. Hindi kami naririto, Panginoon, upang ritual lang o anuman, Panginoon, obligasyon. Naririto kami, Panginoon, sapagkat ang puso namin ay punong-puno ng pasasalamat sa iyo. Bagamat maraming nangyayari sa buhay namin sa kapaligiran, pero nananatili kang tapat sa amin. Lord, maging kami, hindi kami tapat sa iyo. Minsan nagkakamali kami. Madalas nagkakamali, nagkakasala. Pero ikaw ay laging tapat sa amin, Panginoon. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming papurit pagsamba. Muli nating awitin. Ika'y tapat sa aming buhay. Ika'y mabuti. Siya nga, Panginoon. Yan, Panginoon. Ang laman ng puso namin, O Diyos. Minsan pa, ika'y tapat. Siya nga. Hallelujah. Yes, Lord.
Minsan pa awitin mo ito ng malakas para sa Panginoon. Yes, Lord, you hear the praises of your people, Lord. Isinisigaw namin, Lord. Aawitin ko ang Can we sing it again? One more time. Ika'y tapat. Yes, Lord. Yan ang laman ng puso namin, Lord. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory. 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 Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's shout our praises to the Lord. Worship Him. Give Him the highest adoration. Come on, church. Shout it aloud to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 hallelujah. You alone are worthy, Lord. You alone are worthy of all praises and glory and honor. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sa atin. Di ba? At dahil sa kabutihan ng Panginoon, nararapat lang na talagang ialay natin ang ating mga sarili sa Kanya. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, your faithfulness, hindi mo kami iniiwan magpakailanman at kasama ka namin lagi, bawat oras sa bawat araw. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito kasi dinala mo po kami dito sa lugar na ito. Hindi lang dahil kami ay nagpapasalamat, pero Panginoon, kasama ka namin palagi. Ang presensya mo nandirito sa kalagitnaan namin. At nararapat lang talaga, Panginoon, na Ikaw ang aming papurihan. Ikaw ang aming sambahin. Lord, we are here, Panginoon, dahil gusto namin muli ay mapuno mo kami ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, sa nakaraang linggo na ito, kami ay nakaranas ng sakit, kasakitan, problema, pero meron din namang kasiyahan. Panginoon, lahat to inialay namin sa iyo, Panginoon. At itong araw na ito, Panginoon, alam namin na kami ay iyong muli i-refresh. Bibigyan mo kami ng panibagong kalakasan para sa linggong darating na ito, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Lord, we praise and we thank you. Sa buong buhay namin talaga, gagawin namin ito. Dahil ikaw ay dakila sa aming buhay. Panginoon, kahilingan namin, Panginoon, na ang aming maririnig na salita mo sa araw na ito ay magiging aral sa amin at hindi namin malilimutan, Panginoon. Ang iyong salita na maririnig namin ay sana maging aral at maipabuhay namin. Lord, ikaw po, Panginoon, ang dapat namin ma-share din
sa aming mga kakilala, kapitbahay, kamag-anak. Salamat, salamat, Panginoon. Lord, we thank you and we praise you. Ito po ang aming kahilingan at panalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. At the perfect historical moment, the fullness of time, God sent Jesus to be human. He was subject to the law to redeem those bound by the law. We were washed or hinugasan, nilinis tayo at na-renew tayo ng banal na espiritu. So dito pa lang, assured na tayo na yung redemption and salvation at doon nakatid yung Trinity. Amen? Good morning po. Para po sa ating scripture reading, hinihiling ko po na ang lahat ay tumayo at basahin po natin to ng salitan. Mauna po ang mga kababaihan, susunod po yung mga kalalakihan. Ang araw ng Panginoon, ito po ay 2 Peter chapter 3 verses 8 to 14. Mauna po ang mga kababaihan. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ng isang araw ay hindi at ang 1,000 taon ay tulad na isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpababaya. Sa kanyang pangako, gaya ng inakala ng tayo. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan, susunog lahat ng salup. Kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang hinihintay niyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang kayanan ninyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunod ang langit sa apoy at matutunaw sa lahat sa Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. At sa panghuli, sabay-sabay po lahat. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapin niyo mamuhay ng mapayapa, malinis at walang hanggang pasasanin. Amen. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, makakaupo na po. Magandang umaga sa bawat isa. Napakagaganda ng ating mga aura, ng ating mga mukha. Amen ba? Amen. Yes, sapagkat ang presensya po ng Diyos ang nagpapaganda sa ating mga buhay. Amen? At kapag malinis ang ating kalooban, ito po'y nag-overflow sa ating pagkatao. Kapag tayo po'y may mga darkness sa loob, makikita natin yan, nangunguluntoy tayo. At tayo'y natutuyo. At tiyak na pati sakit at karamdaman ay namumuo. Kaya iwasan po natin na magkaroon ng mga bagay na huwag natin hayaan ang darkness na manatili sa ating mga puso. Lalo na sa panahon ngayon. Amen? Sa buong buwan po ng February, atin pong tinalakay ang theology of God na kung saan nakita natin na ang Diyos na ating sinasamba ay may 3 persona. Amen? Nakita po natin, naintindihan ba natin na tayo bilang Foursquare Church, we are an evangelical
Pentecostal Church. Lagi natin nakikita ang Diyos sa kanyang tatlong katauhan, no po? Or pagka-Diyos. Nakita natin na ang Trinity, the Holy Trinity, sa creation, pati sa recreation, alam natin that winasak ng dyablo ang tao, ang create ng Diyos, but God has recreated us in Christ Jesus. At nakita natin ito, mga kapatid, how the Trinity worked in our redemption and salvation. At sa araw na ito, titingnan natin ang pagkilos ng banal na Trinidad in the last days and in the end times. At ang ating pong dapat pamumuhay, we should be living with readiness. Ang kung paano tayo mamumuhay ng laging handa. Sino po dito ang Girl Scout? Walang Girl Scout? Alam niyo ba, isa yun sa frustration ko kasi hindi ako nag-Girl Scout. Parang pag nakasuot ka ng green, tapos nagka-camping kayo, very exciting. Elementary. Sino ang Boy Scout dito? Ikaw lang? Kayong dalawa ni brother. Yung iba, absent. So anyway, maganda po ang goals ng scouting actually. But anyway, mga kapatid, nais natin maging handa, di ba? At sa paghahanda, mga kapatid, sabi nga, spiritual preparedness begins with knowing. There is knowledge, there is power in knowledge. Or knowledge is power. Yan yung Ernie Baron. Yan dati ang ina-advertise ni Mr. Arnie, di ba? So, may mga eternal truths po sa Biblia na mahahanap tayo o makikita tayo na siya pong magbibigay sa atin ng tamang kaalaman para tayo po ay laging handa. Amen? Okay. So let us begin with knowing the difference between the last days and the end times. Okay? Ano ba ang last days at ano ba ang end times? Because most of the time, nai-interchange natin ito. Okay? Marami sa atin, kahit sa Foursquare, hindi natin alam. Ang iba nga, akala nila yung rapture at saka second coming ay isa lang. No? O nauna na yung second coming sa rapture, di ba? So, tingnan po natin ito. Nais ko na ang bawat isa ay maging open ang mind. Kasi ang dami po ngayong katuruan sa YouTube na pwede tayong maligaw. Okay? So, kailangan ayon sa ating paninindigan bilang Foursquare. Ito po ang timeline o ito po ay diagram ng mga darating na panahon. Okay? So para po hindi tayo akala na nabubuhay na tayo sa end times. Nasa end times na ba talaga tayo? No? Nakikita ba natin dyan kung nasaan ang last days? Nakikita ba natin? Okay. Ito po yung order of biblical prophecy na binibigay sa atin. Maganda kasi may mga visuals ngayon na makukuha tayo sa Google. Ano po? Actually, mayroon mga ganito sa libro. Noon pa rin pinag-aaralan namin, di ba? Pero makikita natin yung chronological events. Okay? So, for example, mga kapatid, di ba? Ang last days, ito po ang last days. Nagsimula po, kailan nagsimula ang last days? Okay? Mamaya papakita ko yung verse. Ang sabi po sa Hebrews 1:1-2, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets. Ayan. At many times and in various ways. But in these last days, saan daw po? He has spoken to us by His Son.
Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, nangusap ang Diyos sa atin. At tinuturing po na last days na po. Okay? Whom He has appointed as heir of all things, and through whom also He made the universe. Okay, balik tayo dun sa ayan. Nakita natin na ang last days po nagsimula when Jesus started preaching the kingdom of God. So, kailan po nangyari yan? Sa Gospels, di ba? Sino ba yung Gospel writers? Si Matthew, si Mark, si Luke, at saka si John. Sa 4 Gospels, doon natin mababasa ang mga kwento ni Jesus. Di ba? And when Jesus started preaching, sabi niya, repent for the kingdom of God is near. Narito na ang kaharian ng Diyos. And actually, ayon sa Hebrews, the last day started after Jesus preached or started preaching the kingdom of God. Okay? Nasa church age po tayo ngayon. Okay? Pero ito po ang about the church age ay patin po niyang pag-aaralan para po maunawaan natin kapag tayo ay nandun na sa ating doctrine of ecclesiology, the doctrine of the church. Okay? Ang tinuturo po natin ay doktrina. Ano ba yung tinuturo sa Biblia? No? Okay naman po yung motivational sermons or motivational teachings, pero ang motivational preachings will motivate us to live good on earth. Pero ang doctrine po will teach us how to live for God victoriously while we are here on earth. At ang destination natin ay sa kalangitan o sa kaharian ng Diyos. I used to love motivational preaching and teachings. Yung ma-motivate ka, paano yumaman, paano gumanda, paano maging matagumpay, paano maging confident, right? Yun po yung mga saleable teachings and preachings, yun po yung saleable na mga simbahan. Kasi ang tinuturo, paano maging, how to improve yourself, how you can be the best version of yourself. But you know, mga kapatid, we are just sojourners here on earth. Tayo po'y mga turista lang dito sa daigdig. This is not our final home. Amen? So I want us all to be ready for this. Tingnan po natin, mga kapatid, tayo po, ito pong segment na to, from the time Jesus started preaching about the gospel, yun na po yung panimula ng last days, huling araw. Okay? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung nasaan na tayo. We are now in the church age. Okay? Kaya may church po tayo. Exciting po ito pag napag-aralan na natin the churches in Revelation. Okay? And so, of course, ang alam natin, at the end of the church age, at the end of the last days, magaganap ang rapture of the church. Okay? May mga simbahan na ang tinuturo, ang rapture ay magaganap sa gitna ng tribulation o kaya sa end ng tribulation. Minsan po, nasa inyo yan. Mabahala kayo mamili. Gusto nyo ba? Kasi ito po yung ating pananaw based on the scriptures na pinangahanawakan at pinaniniwalaan ng Foursquare. Okay? Marami po nagsasabi na may mga simbahan ng turo pagkatapos ng 7 years, sa gitna ng 7 years of tribulation, 3.5 years ay darating si Jesus. Ang tawag doon ay mid-trib. Tayo po ay pre-trib. Pre-tribulation tayo. Yung iba naman po, ang paniniwala nila, ang rapture of the church ay magaganap at the end of the 7 years.
Ang tawag po doon ay post-tribulation, post-trib. Okay, pero ito po ang turo sa atin, okay, na magaganap muna ang rapture of the church, and then habang ang mga naiwan ay magdaranas ng tribulation o dakilang kahirapan, ang mga na-rapture ay magkakaroon ng celebration, 7 years of celebration and 7 years of preparation, sapagkat after po ng 7 years, si Jesus ay muling magbabalik. Sa rapture po, si Jesus ay hindi po bababa sa lupa. In the mid-air, tayo po ay sasalubungin niya. Pero yun pong sa second coming, kasama ang mga saints, ay bababa po dito. At maraming magaganap. Okay, so I think na-mention ko na ito before, no? Pero alam mo, mastery kasi kailangan pa ulit para na ma-master natin. You listen to this once or twice lang, nawawala na agad yan. Nais ng Panginoon, maging handa tayo. How can we live with readiness if we are ignorant? Right? Marami pong Kristiyano ignorante because they refuse to learn. Diba? Kaya minsan maraming graduate pero hindi nila alam kung ano yung pinag-aralan nila. Pero mga kapatid, ang concern ko ngayon is to present to you nasaan ang last days at nasaan ang end times. Right? The rest, pag-aralan natin yan later on. So, ang last days nagsimula nung si Jesus ay nangaral. Pagkat siya po ang nagdala ng magandang balita na ang paghahari ng Diyos ay nagsimula na. Jesus is the gospel, the good news. At narito po tayo sa church age, okay? At sabi nga natin, ang last days po ay malapit na talagang maging last. Okay? Okay, so yan ang last days. Ang end times po ay buong 7 years. Okay. Ito po yung isa sa marami na ano ba yung argument? Ano ba yung logical? Saan ba talaga si Jesus darating? Before, in the middle, or after ng tribulation? Sapagkat kung may 7 years po na tribulation, kailan magsisimula ang day 1 ng tribulation? Diba? Minsan mayroon ng mga ano ngayon sa YouTube, darating na daw si Jesus, parang September this year, ang projection, no? At sabi nila, mukhang mid-trib daw si Jesus darating. So, may count na sila ng 3.5 years. So, si Jesus daw ay darating na dito. Kasi ang dami ngayong mga end times prophecies. Ang daming end time prophets, okay? So, kaya po, minsan nakakalito. Kaya tuloy maraming tao, hindi na maniwala kasi parang nag-prophesy, hindi naman natuloy. Parang, bakit hindi dumating si Lord? Akala ko ba darating na si Jesus last month? Nagbago isip. Nag-postpone. So, alam na natin ngayon kung kailan ang last days at kung nasaan ang end times. Huwag natin siyang pag-i-interchange. Okay? Huwag natin siyang lilituhin. Kasi pag nilito mo yan, ikaw ang malilito. Right? So, mga kapatid, mahalaga po na alam natin kailan ang huling araw at kailan ang katapusan ng panahon. Kaiba yan. Mga huling araw at ang katapusan ng panahon. Okay. So, dito po sa ating, again, yung sa last days, ano ang characteristics ng last days? Basahin natin, sabi sa Timothy 3:1-4. But realize this, that in the last days, difficult times will come. For people will be lovers of self, lovers of money,
boastful, arrogant, slanderers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Nakikita ba natin yan sa ating kalagitnaan? Minsan nakikita rin yan natin sa ating mga sarili. Minsan nagiging ganun tayo, no? Pero pag na-realize namin, hindi, balik tayo sa Panginoon. It's really sad because I am experiencing this. No? Na-experience ko to, nakikita ko to. Grabe na talaga. Kaya pa totoo that we are living in the last days. Okay? Tayo po'y nabubuhay na sa mga huling panahon. Siyempre, isipin natin, bakit naman hindi pa nga ako nakakatapos mag-college, no? Huwag kayong mag-alala. Mas maganda ang inihahandang buhay ng Lord sa atin. Okay? So, tingnan natin ang Philippians 3:20. Okay? Para makita po natin ano ang signs of the rapture. Sino dito ang naghihintay ng rapture? Rapture. Yung iba, sabi nila, rapture of the, nanganak na rapture. No? Rapture, ito yung pagdagit, yung pagdala, ang pagsundo ni Jesus sa mga mananampalataya at tayo'y dadalhin sa langit. No? Wala na pong ibang napakagandang lugar kundi ang kaharian ng Diyos. Kaya wag po tayong mag-resist. Kaya sino iba ayaw pa nila. No? Parang wag muna, Lord, kailangan makapag-asawa muna ako at magkaroon muna ako ng anak. Amen daw sila, oh. Kailangan mabigyan muna ng apo si Mami at si Daddy. Okay. Basahin po natin ang Philippians 3:20-21. Let's go. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like His own, using the same power with which we will bring everything under His control. Mga kapatid, what is exciting dito po sa Philippians 3:20? No? Tayo po ay citizens of heaven. Sino dito ang citizens of the Philippines? Sino po ang senior citizens? Walang umaamin ng senior citizenship. Sino ang citizens of heaven? Yes, triple citizens na ako, mga kapatid. No? Yung iba, dual pa lang. Dual citizens pa lang kayo. Citizens of the Philippines and citizens of heaven. Di ba ang laking karangalan? Pag Kristiyano ka, citizen of heaven ka. Ikaw, mga kapatid, ay legit na citizen ng kaharian ng Diyos. At sabi dito, tayo daw po na mga citizens of heaven ay talagang naghihintay, nagagalak, excited sa pagbabalik ng Panginoon Jesus bilang tagapagligtas. Bakit tagapagligtas? Kasi mga kapatid, remember, bakit tayo ira-rapture ni Jesus? Para tayo po ay makaligtas. Hindi na natin maranasan ang alin? Tribulation. No? Hindi natin maranasan ang tribulation. At ano daw ang gagawin niya? Sa verse 21, He will take our weak, mortal bodies and change them into glorious bodies like His own. The resurrected, the body that is powered by the resurrection power.
Mga kapatid, there are times na mga ayaw tayo sa katawan natin, di ba? Di ba? Tama? Ayaw natin ng ating vital statistics kasi gusto pa rin natin yung dating 24-25 na waistline. Siyempre, over the years, lumalaki talaga ang mga waistlines natin. Di ba? Pero alam ba natin, pagdating natin sa heaven, perfect ang ating waistline? Oh, amen. Amen talaga si Arnie dyan. So, ibig sabihin mga kapatid, during that time, pag tayo na-rapture na, babalik ang ating mga kabataan, ang ating mga kagandahan. Amen ba? Mga senior citizens yan. Dapat yes, amen. Right? Wala na pong sakit sa tuhod. Wala na pong kulang ang buhok. wala nang bungal. Kasi mga kapatid, ibabalik ng Lord sa atin ang ating youthfulness, ang ating kabataan. Di ba? So, and sabi dito, He will use His resurrection power to bring everything under His control. Exciting to mga kapatid. This is very exciting. Tingnan po natin yung mga visible signs before the rapture. So ano daw po yung number 1? Global turmoil and wars. Naririnig na natin yan, di ba? Number 2, deception and apostasy. Ano ba yung apostasy? Ito po yung falling away from Christianity. May mga Kristiyano, dati sobrang in love kay Lord, pero ngayon, mas love nila ang sarili nila. Mas love nila yung mga bagay sa daigdig na ito. Kaya lumalayo sila sa totoong Christianity. Okay? So, number 3, natural disasters and plagues. No? Yung mga climate change na yan, mga pandemics na yan, ano lang yan, natural na lang yan before the rapture. Right? Naranasan natin ang pandemic. We survived. Ano lang po yun? Patikim pa lang yun. Introduction lang yun. Okay? At ano pa po yung number 4? Let's read. Moral decay. Ang mga tao daw po ay unthankful and immoral ang attitudes. Okay? Kaya nga po ngayon po, dati, para ka maging boyfriend o girlfriend ng isang, bago ka magkaroon ng boyfriend o girlfriend, ngayon po, isang araw lang, magsyota na kayo, di ba? At ngayon, okay lang, magkasama, no? Ganun po kasi may moral decay na po sa ating society. Kaya mga kabataan natin, bantayan natin at ingatan natin na hindi sila ma-deceive. Kasi marami ngayon, paiibigin ka. Alam niyo ba, grabe ngayon yung mga love story sa online love story? Pare-pareho, scam, pero naniniwala sila. Milyon-milyon ang nawawala sa mga Filipinos through the love and romance scam. Marami po hindi na nagsasabi kasi siyempre nakakahiya. Diba? May kilala ba kayong ganon? May mga kilala akong ganon, ha? Na kapitbahay, kakilala, kaibigan, na sila po ay na-scam. Deception. Kristiyano, na-in love sa AI. Ay, yung AI may GCash. Alam ba ninyo na ang AI ay may GCash? Oh, I love you so much. You are so beautiful. Please send me 2,000 pesos. Ang nagsasalita ay AI, ha? Nakaka-inlove naman yung boses ng mga AI na yan. Pero may GCash sila, mga kapatid. Anyway, ang mga Christians, kahit Christians, namumuhay na sa immoralidad. Okay? And then breakdown of families.
And then technological advancements. Grabe, alam niyo, huwag tayong matakot sa technological advancements. Huwag tayong matakot. I believe that even the advancement in science and technology, galing yan sa Diyos. Galing yan sa Panginoon. Mabibigla tayo pagdating sa langit. Lahat doon ay, ano yun, yung ano na lang, touch screen na lang. Ang Diyos po, sa Diyos po nang galing ang mayan. Ginagamit lang po ng kabilang kampo. Okay? And of course, nangyayari ang restoration of Israel and peace and safety clamor. People are clamoring for peace, no, and safety. Ang daming offers. Pag-aaralan natin ang mga to ng mas malalim pa kapag tayo'y dumako na sa eschatology, the doctrine of the last things. Okay? I want us, tayo, kahit konti lang tayo, nais ko na lahat tayo ay equipped. Alam natin kung ano tinuturo sa Biblia. Hindi yung puro lang tayo paiyak-iyak, emosyon. Ay, hindi na tsako ng Lord kasi ito ang insights. Victorious ako. It's more than that, mga kapatid, nais ng Lord, well-informed tayo. Right? Okay. So, move on tayo sa Matthew 24:21. Ito naman, ano yung mga primary signs of the end times? Iba ang last days, iba ang huling panahon. Okay? Sabi po, basahin natin, Matthew 24:21. For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will again. Darating, di natin to escape. Pero mga kapatid, hindi tayo kailangan pumasok o hindi natin kailangan ma-experience ang end times. Okay? But we can see it from here. Habang nasa last days tayo, nakikita natin, binibigay sa atin ng Lord ang mga maaaring maganap. But you don't have to live through it. Understand? Okay. The primary signs of the end times. Ano po ang number 1? Religious deceptions. Alam ba natin na ngayon po, sinisikap po, mayroon tinatawag na Abrahamic Accord na lahat ng ang Jews, Catholic, at saka Muslims, darating ang panahon na magkakasundo sila at magiging iisa sila. Actually, nakatayo na po yan. Isa yan sa gusto kong mapuntahan eh. Yun po ay mga mga temples na nakatayo na. But we don't, yun po ay simula pa lang, panimula pa lang. Okay? So, religious deceptions. Okay? Ang pangalawa po ay war and conflicts. Mga paglalaban, mga kaguluhan. Sa ating last days, na-experience na natin ito. Pero yung pong during the end times, mas matitindi na po ito. Okay? Yung sa ngayon, mga patikim pa lang. Okay? And then, number 3, natural disasters and pestilence of magnitude na ito, mga kapatid. So, technological and global changes, accelerate pa po ang mga advancement, mas mga anong tawag doon? Amazing, no? Mas grabe po ang darating na mga magaganap na advancements and changes sa ating daigdig. Pero mga kapatid, let me tell you again, tayo po, kapag tayo'y nakasama sa rapture, hindi tayo mabubuhay sa end times. Tama ba?
Kasi yung iba, we are living in the end times. Ano nangyari? Kasi end times na, nabubuhay na tayo sa end times. Again, let me repeat, wala pa po tayo sa end times. Kasi ang end times po ay magaganap after the rapture. After the rapture. Yan po yung pinangahawakan natin na truth ayon po sa Bible. Okay? So, persecution of believers, matindi po ang persecution during the end times. Kasi yung mga Christians na naiwan, take note, maraming Christians ang maiiwan. Okay? Hindi makakasama sa rapture. Pero dahil may background sila, dahil meron silang teaching na natanggap, sila po ay maninindigan. Sila po ay magpapatuloy sa kanilang pananampalataya. Pero matindi po ang persecution. Handa ba tayo dyan? Anong paghandaan natin? Ang persecution o yung pagdating ng Panginoong Jesus? Paghandaan natin yung rapture. Wag yung end times, ano? Kasi hindi natin kakayanin to. Pagkamat mayroon pa ring maliligtas, I believe, no? So lalo na ngayon, minsan po, may mga biruan po ang mga pastors. For example, nag-rapture. So marami sa atin ang makakasama, mawawala. Ang tanong, kanino mapupunta yung bahay mo? For example, na-rapture kami ni Pastor Joel, kasama yung aming mga anak. Siyempre, hindi natin alam. So, kung sino ang maiiwan sa amin na 4, siya yung magpapatuloy na gawain. O yan, kung merong may maiwan sa inyo, magpatuloy kayo sa gawain. Understood ba? Amen ba? O ano natin yan ha? Kasunduan natin yan. Kung sino ang maiiwan, ipagpatuloy ang gawain. Pero dapat walang maiiwan, di ba? Okay. Anyway, mga kapatid, environmental crisis, common lang yan during the end times. So yung mga signs na ito, ngayon pa lang napuproject na ito. Kaya may mga teachings about the end times. Pero hindi nangangahulugan na tayo'y nabubuhay na sa end times. We are projecting. Kaya nga prophecy. Pag sinabing prophecy, hindi pa nagaganap. Maaring may initial fulfillment, pero ang fulfillment talaga niyan will be in the future pa. Okay? So, titingnan natin ngayon, ano ang roles ng Trinity? Ano ang role ng Father, ng Son, at ng Holy Spirit during the last days and the end times? Nakikita ba natin? Sa last days, in the last days, ano po ang role ng God the Father? The planner and the setter of times. Siya po ang nagpapasya. Siya nagplano at nagpasya kung kailan ba talaga. Huwag kayong mga napapanood ngayon sa YouTube na may mga date pa talaga, may exact date and time pa talaga sila. At ang daming prophets, no? So, the Father is the architect of salvation. Siya ang nag-design. Okay? And ano naman ang role ni Jesus Christ, the Son of God? He is the Savior and Executor and the Bridegroom. Kaya ang tawag po sa rapture is actually Jesus will snatch the bride. Who is the bride? The church. We are the bride of Christ. So, Jesus is the one who will be returning for the church, the bride of Christ. Jesus is the mediator and the advocate. Na-appreciate ba natin si Jesus dyan? Ha, kapatid? And of course, what is the role of the Holy Spirit? He is the restrainer
and empowerer, restrainer of evil, sanctifier. Siya po nagpapabanal sa atin. We cannot make ourselves holy and righteous. It is the work of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang tumitira sa atin, katawan. Ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Tama? At siya po ang nagko-convict sa atin kapag tayo'y nagkakasala o nagkakamali. Kapag may ginagawa tayong masama sa kapwa natin at kinonvict tayo ng Holy Spirit, masama yan, mali yan. Pero seemingly, may mga Kristiyano po na walang conviction. They don't see that it is wrong. It is pity for those people. Okay? Pero mga kapatid, the Holy Spirit is the one who convicts us. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa atin ng damdamin. Mali yan, hindi yan tama. No, wag natin sirain, wag natin wasakin ang ibang Kristiyano, ang ibang pastor, at ang ibang simbahan. Amen? Yes. Tingnan naman natin sa end times, ano ang role ng God the Father? Siya po ang initiator and sovereign. And God the Father will pour out His wrath, yung kanyang anger. Siya po ang maghahasik ng lagim at kaparusahan sa mga taong nag-reject sa Kanya. Okay? And of course, ang God the Son, siya yung conqueror, He's the judge and the king. Remember, in the end times, at the end of the tribulation, si Jesus ay bababa. He will no longer be the Savior. He will be the conqueror, the judge and the king. He will open the scrolls, He will defeat the Antichrist, and He will establish His kingdom, and He will execute judgment. Sapagkat sa coming po ni Jesus, magkakaroon po ng Armageddon. No? Magkakaroon po ng battle between the forces of Satan and of course, si Jesus with the angels kasama tayo. How about the Holy Spirit? The Holy Spirit is the convictor, empowerer. He will convict the world of sin. He will give power to withstand deceptions. Ito po yung maganda ang Diyos. Kahit man tayo na kung may maiwan man sa atin sa rapture. Mga kapatid, the Holy Spirit will work in your heart. Siyang magbibigay ng conviction. Kaya mahalaga na alam natin ito. Some Christians na hindi naturuan nito, hindi nila alam kung anong gagawin nila in the end times. Marami, ganun ba? Hindi nila alam. Madaling madaya. Di ba yung mga taong walang alam, madaling madaya? Di ba? Sabi nga, ano yung sabi? People perish for lack of knowledge. Ang Diyos po, alam ba natin that wisdom and knowledge are gifts from the Holy Spirit. Siya po ang nagbibigay ng kaalaman, ng karunungan. Hindi lang yung feel good ka lang that you belong to a church. No, you don't belong to a church. You must belong to Jesus because the church is the bride of Christ. Amen? So, and Jesus, mga kapatid, will execute judgment. Nakakatakot actually at mas mapag-aaralan pa natin to pag pinag-aralan natin ang eschatology. Amen? Nabobore ba kayo? Or are your eyes open wide? Naaalaman natin, no? Minsan alam na natin to, pero we need to review it again. Okay? Ito nga sabi ni Monique, bata pa kami, si Pastora, tinuturo na lagi sa amin yung rapture. No? Because that increases awareness. Ang yung knowledge na yan, nagbibigay sa atin ng power. Okay?
How about God the Holy Spirit? Siya po ang mag-convict ng kasalanan. Ay sabi ko nga, kung maiwan ka man, no, at alam mo ito, the Holy Spirit will remind you. The Holy Spirit will remind those who were left behind para sila po ay manumbalik sa Panginoon. Amen? At bibigyan daw po ng Holy Spirit ng power ang mga na-left behind to withstand deceptions. Grabe po ang deceptions during the end times. It will be very difficult para maligtas. Napakahirap. Kaya may ang edge doon, kung Christian ka, naiwan ka man kung ikaw ay naturuan. Kung alam mo ang mga eternal truths from the Bible, because then you can make the right decisions. Pero kung Kristiyano gang maganda-ganda ka lang, ay for sure, deceived ka na. Wala nang mangyayari sa'yo. Okay? Okay, so naintindihan ba natin ito mga kapatid? Ngayon, tingnan naman natin. Okay, kasi kung may Holy Trinity, mayroon din ang Unholy Trinity. Okay? Mga kapatid, the Holy Trinity ng Bible, ng Christianity, we have the Father, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero mayroon pong Unholy Trinity. Sino po yung Unholy Trinity? Si Satan, ang Antichrist, at ang false prophet. They will introduce themselves. Hindi nila i-introduce ang sarili nila nang may mga sungay sila. No? Ipapakita nila na sila ay kagandahang mga lalaki, no? Na sobrang powerful at sobrang matalino. Okay? Ano po ang functions ng Unholy Trinity? Ayan. Nakikita ba natin yan? Ano ang role na gagampanan ng Unholy Trinity? Si Satan, which is described as the dragon in the book of Revelation, siya po ang mag-i-empower sa Antichrist. Ang Antichrist actually is also called the beast. Okay? Magkakaroon siya ng temporary world power. Okay? At magkakaroon din po ng false prophet, which is actually the anti-spirit. Kung may Antichrist, may anti-spirit. At magpe-perform ng signs and wonders and miracles ang anti-spirit o ang false prophet para po ma-force ang mga tao na mag-worship sa Antichrist. Parang exciting ba? No, it's not. Nakakatakot po. Kung ito po ay nai-imagine sana natin, because this is not a joke. Kung ito po ay ipinahayag sa Bible, because this is what is going to happen. Amen? Are you blessed na you are listening today? Na tayo ba ay nai-equip, na tayo ay naihahanda? Amen? So, from the beginning, on the first Sunday of Feb, I introduced the Holy Trinity at ang Pentecostalism na kung saan we emphasized on the Trinity God. But there are groups who do not believe in the Trinity. Okay? May mga simbahan po na tinatawag na oneness. Si Jesus lahat yan. God the Father, si Jesus. God the Son, si Jesus. God the Holy Spirit, si Jesus pa rin. At may mga simbahan na they don't just talk about it. Basta worship lang tayo. Let us just experience, enjoy the grace of God. No po? Puro grace of God ang itinuturo. Pero mga kapatid, ito po ang malaking katanungan. Sapagkat kung hindi po totoo ang Holy Trinity, bakit ito giyagayahin o ginagaya ni Satanas? Okay? So, alam niyo si Satan
ang gagawin niya, imimimic niya, iduduplicate niya, deception. Satan works by deception. Gagayahin niya kung ano ang ginagawa ng Diyos at ng Holy Trinity. Okay? At ito po'y mababasa natin in Revelation chapter 13. Okay? So, Satan, the dragon, the serpent, siya po yung counterfeit ng God the Father. The first beast, the Antichrist, is the counterfeit of Jesus Christ, the Son of God. At ang second beast, the false prophet, is the counterfeit of the Holy Spirit. So mga kapatid, make sure na hindi po tayo maniniwala o sasamba sa Unholy Trinity na yan. Hindi natin siyang bibigyan ng foothold. Huwag natin siyang pagbubuksan ng pintuan. Huwag natin siyang i-accommodate sa ating mga pananampalataya. Amen? Okay, balikan natin to mga kapatid. Itong diagram na ito, balikan po natin. Okay? So, nasaan na ba tayo? Nakikita ba natin to? We are here. Nasa last stage na po tayo ng church age. Nasa huling panahon na po tayo. We are in the last day of the last days. Okay? 2,000 years have passed, actually. Pag-aaralan natin yan later on kasi ang timeline po ng creation is 7,000 years. Okay? So, nakalipas na po ay malapit na. Ilang taon si Jesus namatay? If he died at age 33. Anong year na tayo ngayon? 2026. Before 2033. Ilang taon na lang. But I'm not prophesying ha. Pero mayroon pong may mga computations kasi yan. May mga calculations po talaga yan. Kaya sinasabi po ng marami na tayo po ay ang rapture of the church ay nasa doorstep na natin, nasa pintuan na natin. And this should encourage us. Hindi natin to dapat katakutan, dapat ma-comfort tayo dito. As a pastor, knowing that it is coming, that Jesus is coming soon to rapture us, ang laking comfort po ito at encouragement sa atin. Amen? Anong dapat nating gawin? Make sure that we bring our loved one to the Lord. Ipanalangin natin, make every effort to share the gospel kasi we are counting a few years. Okay? So, nasaan tayo mga kapatid? Nandito na tayo. Sa last days, nasa last day, nasa last few days na po tayo ng last days. Okay? And how about, kasi ito po, no, kung tayo po ay gusto natin pag-aralan to, gusto natin makita, kasi grabe po ang paano po yan, paano natin yan bababasa sa Book of Revelation. The Book of Revelation, isunulat po yan ni John the Beloved. At yun po, ang Revelation po, nangyari po yan after na nang si Jesus ay nag-resurrect from the dead. No? At ang mababasa natin, Revelation chapter 1 to 3. Yan po ay nakadetalye ang mga magaganap during the last days na kinalalagyan natin ngayon. At ang end times po ay na mababasa from Revelation chapter 4 to 19. Ito po yan, mga kapatid. Okay? Alam niyo po itong Mid-East Peace Treaty
nagsisimula na po yan eh, actually. Grabe po ang mga kaganapan. It is happening right before our eyes. Kaya po usog ng konti dito because ang projection is that this will happen before the rapture. No? So, pero mga kapatid, ang end times will happen only after the rapture. That is my position. That is the position of the Foursquare Church. Because how can you count 7 years kung wala naman naganap na rapture? Di ba? Paano ka magka-count ng day 1 hanggang sa last day of the 7th year? Pero alam ba natin that the Antichrist, that the unholy Trinity will stage a mimicked rapture, no? Mayroon ang ginagawa silang mga, I think, yung mga into technological advancements, meron silang pinoproject na ganon, na magkakaroon ng rapture, kuno, darating daw si Jesus. Pero, ano lang yun, antichrist yung darating, no? So, but we believe na hindi po hahayaan ng Lord na madaya tayo. That is why it is important that we come to church so that we can continue to learn para maipagpatuloy natin na tayo ay mag-aral at ma-equipped tayo para tayo maging prepared, para tayo ay laging handa. Amen? Okay, so, at ang magaganap mga kapatid, ang Revelation 20, chapter 20 to 22, ay simula po ng new beginnings. Okay? So, may mga magaganap na events, pero tayo pong magkakaroon ng millennial reign si Jesus, and of course, kakaroon ng new heaven and new earth. Ang final destination, mga kapatid, ng unholy trinity ni Satanas ay ang lake of fire. Kaya wag tayong magpapadaya. Right? So, ito po ang katotohanan, mga kapatid. Okay? So, again, ang Holy Trinity, ang ginagampanan niyang tungkulin is to make sure na tayo po, wag natin ma-miss ang rapture. Okay? Tingnan po natin diyan. Ano po ang declaration diyan? Paano natin, ano sasabihin natin, ano ang function ng Holy Trinity in the last days and in the end times? Let us read that. In the last days, the Holy Trinity functions as a team, working together to ensure the church is prepared. The Father ordains the time, the Son prepares to meet His bride. The Holy Spirit continues to sanctify the church and holds back global evil until the church is removed. Do we appreciate the work of the Trinity in the last days? Nakikita po natin the Father, the Son, and the Holy Spirit is a team working together to ensure that the church is prepared para ikaw at ako hindi madadaya, kundi tayo ay totoong prepared. Ewan ko kung prepared si J. Vince kasi parang hindi siya prepared. No? So, nakikita po natin kung paano the Holy Spirit, that is why we are always emphasizing the work of the Holy Spirit. Because ang Holy Spirit po ang patuloy na nagbibigay sa atin ng kabanalan upang tayo po'y maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen? Are you happy? Alam nyo, habang piniprepare ka to, I'm just so blessed.
Lord, sabi ko, alam ko na to, but the more you study, the more you will understand, and the more you will appreciate, and the more you will be prepared. Right? Ha? Okay, while in the end times, ano naman po ang magaganap? While in the end times, the Holy Trinity acts in perfect unity to execute judgment, protect the believers who miss the rapture, establish the new creation, and counteract the counterfeit of the unholy Trinity, Satan, Antichrist, and the false prophet, the anti-spirit. Mga kapatid, grabe ang pagmamahal ng Diyos. Kaya maaring totoo rin sabi, once na totoong ligtas ka, mamiss mo man ang rapture, gagawa pa rin ng Panginoon para maligtas ka. No? But wag na natin hayaan na mangyari yon. Mga kapatid, the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are actively working during these last days and even in the end times. Amen? Yes. And of course, just before we end, mga kapatid, paano tayo dapat mabuhay in the last days? How do we live in these last days? Meron pong 4, may 4 square tips po tayo. 4 ways to live a life of readiness. Para tayo ay handa. Para tayo ay handa. What is number 1? Live a life on mission. Dapat nabubuhay tayo dahil may mission tayo. Hindi tayo nabubuhay para magpayaman or maging sikat or maging maganda o para maganda ang ating pamilya sapagkat yan ay kasama sa plano ng Diyos sa atin. But remember, you and I are missionaries. We have a mission. May mission po tayong gagampanan. May tungkulin tayo sa kaharian ng Diyos. Okay? And number 2 is, live a life of personal purity. Malinis na puso, malinis sa pagkatao. Personal po yan. Hindi po yan na ipapamana, hindi yan na ipapasa. Yan po ay personal mo na dapat gampanan. Right? Young and old, lalo na mga teenagers. Nais ng Panginoon, tayo po ay maging pure and holy. Number 3, live a life helping those in need. Kaya tama po yung binibigay ng Lord sa atin, sa ating mga puso, ang maging matulungin tayo. Kahit na inaapi ka na, kahit na sinisiraan ka na, kahit winawasak na ang buhay mo, maging maawain pa rin tayo na kapag lumapit sila sa atin, tutulungan pa rin natin sila. Right ba? Tama ba mga kapatid? May mga kapatid po tayo na ganun talaga. Pero sa akin puso, I have decided that I have to help those who are in need. And of course, number 4, live a life of forgiveness. Laging magpatawad. Laging magpatawad. No? Lagi tayong handang magpatawad sapagkat kung nagpapatawad ang Panginoon, sabi nga, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo Jesus. Ganun po ang Christianity. Totoong Kristiyano na puspos ng banal na Espiritu. Amen ba mga kapatid? Nais po ng Panginoon na lahat tayo maintindihan natin na tayo ay nabubuhay in the last days. Nasa huling mga araw na tayo ng huling araw. Amen? Huwag kayong malulungkot mga kapatid sapagkat mas maganda ang inihahanap ng Diyos sa atin. Amen? Yes. So, tayo po ay mananalangin.
sapagkat alam ko na ang mga ganitong, there are pastors na ayaw mag-preach ng ganito kasi sabi nila, nagdadala ito ng takot sa puso ng mga tao. Meron bang natakot sa inyo ngayon? Walang natakot, di ba? Hindi siya nakakatakot. Because prophecies, hindi po yan nagdadala ng fear. Yan po ay nagdadala ng faith sa atin. Hindi tayo dapat mag-panic. Nais ng Panginoon na maging prepared po tayo. Amen? Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkatunay nga na mabuti ka sa aming mga buhay. Salamat sapagkat ang mga ganitong katuruan, inilagay mo sa iyong salita upang mapag-aralan namin, upang kami maging handa. Patuloy pong magpahayag ka, banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat nais po namin hindi lamang maging handa, kundi kami rin, Panginoon, ay makatulong sa iba. Sa araw na ito, patuloy po namin inilalagak sa iyong mga kamay ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, maging ang anumang ang misyon namin sa buhay, nawa ay magampanan naming lahat. Purihin ka sa aming mga buhay, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Sabihin niyo sa katabi, pinagpala ka ng Diyos. Tunay nga na, lalapit na yung huling mga panahon. At habang po papalapit yan, dapat po papalapit din tayo ng papalapit sa ating Panginoon. Amen. Sabihin niyo, day by day, I walk a little closer to my Lord. Ayan. At ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. Makikita po natin to sa Deuteronomy 16:17. Okay. Yung verse. Basahin po natin sabay-sabay. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Amen. Sa maigli pong paliwanag, sa Foursquare teaching, naniniwala tayo na si Jesus ang ating provider. Sabihin nyo nga, provider. Kaya kapag tayo ay nagbibigay, hindi tayo nawawalan. Binabalik lang natin sa Diyos ang bahagi ng kanyang pinagkatiwala sa atin. Sabi nga rito, ang offering ay hindi isang obligasyon, kundi response ng pusong nagpapasalamat. Sabi nga, nagpapasalamat. Ayan. Dahil ang totoo, wala tayong maibibigay kung hindi niya tayo muna bibigyan. Amen. Kagaya po ng isang bata na humingi ng baon sa kanyang nanay o sa magulang, no? And then, yung batang ito ay bumili ng candy. At sa kanyang pag-uwi, nagtira po siya ng bahagi ng candy ito at binahagi niya sa kanyang magulang. Natuwa po yung nanay. Dahil hindi niya akalain na naalala siya ng kanyang anak. Kahit hindi niya naman kailangan yung candy, di ba po ba? At kagaya po yan sa ating Panginoon, na kung tayo ay blessed ng Panginoon, at ibinalik natin sa Kanya ang isang pagpapala rin na natanggap natin, yung portion po, siya po ay natutuwa. Gusto niyo bang matuwa ang Panginoon sa mga oras na ito sa atin? Amen po. At tayo pong lahat ay tumayo. Alam po na ating Panginoon ang bawat pangailangan ng bawat isa sa atin, ang ating puso o anuman yan. Kaya sa mga oras nito ay hawakan po natin ang ating tithes and offering. At ito'y ating pong ibabahagi o ikakaloob sa ating Panginoon na may puso may kasiyahan. Sabi niya, masaya. Ayan. At iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli sa mga oras na ito na kami, Panginoon, ay may pagkakataon, Panginoon, may pagkaloob sa inyo, Panginoon, na
ang aming mga offering nito, ang tithes nito, Panginoon, ay may kasiyahan kami, Panginoon, ikakalob dito sa iyo. Salamat, Panginoon, nawa ito'y magamit sa ikalalagupan ng iyong mga salita at sa ikalalagoy ng iyong iglesia. Thank you, God, at maging, Panginoon, sa gawa ng aming mga kamay, pagpalain niyo ito, Panginoon. At maging ito, Panginoon, hawak namin ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Thank you, God, at yung mga Panginoon na nais pa magkaloob sa inyo, bigyan sila, Panginoon, ng pagkakataon na makapagkaloob, Panginoon. Bigyan sila, Panginoon, ng hanap buhay, ng pagkakakitaan. At nawa, Panginoon, masubukan din nila, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang iyong pagprovide. Kaya, Panginoon, tinataas ka namin sa mga oras na ito. Sa iyo lamang ang papulit at pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po natin dalhin. Day by day, I walk a little closer with my Lord. Yung mga announcement natin. Yun. Magandang umaga po sa ating lahat. Punta tayo sa ating mga announcements sa kay mga paalala. So, next Sunday, in-encourage po lahat ng mga, actually, for couples to, pero yung invitees, halos kasama na UFM, UFW, and youth and teens. So, ito yung post-Valentine Fellowship natin. So, 2 to 4 p.m. after ng service natin. Maki-join tayo. So, especially sa couples, magano tayo ng ating attire or tawag dito, couple shirt or couple na pagpare-parehas natin. Mag-effort lang na tayo ng konti para mas maganda. Okay? At share, share yung favorite snacks. Magdala tayo. Extra. Huwag niyo kalimutan yun. Okay, next announcement, Ken. Ayun, yung Dawn Watch natin every Tuesday, Thursday, and Saturday. Ang oras po is 5 a.m. to 7 a.m. So, via Messenger and Zoom. And prayer meeting every Wednesday. So, yung time 3 p.m. to 5 p.m. Tapos dito sa church. And then, sa Rodelitos, meron din po tayong ginaganap na activities or na fellowship every 3 to 5 p.m. And Crossroad, worship service natin every Sunday, umaga 8 to 9:30. Meron din Bible study every Friday 2 to 3 p.m. UFM yung sa second Sunday namin, yung regular na fellowship, yun lang. Samahan niyo po ako manalangin sa ating closing prayer po. Sabi ko, wala si Daddy, sumakit ang tiyan. Ayan po. Let's pray po. Gracious and Heavenly Father, maraming sa tayo po tayong lahat sa ating closing prayer. Ayan. Ayan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa natapos po namin Sunday service ngayon, Panginoon. We are truly blessed, Lord God, to hear your word. Salamat, Lord, for reminding us na we are citizens of heaven. And habang naghihintay kami sa inyo, Panginoon, is we will faithfully serve you and share your word, Panginoon. Upang mas marami po kaming makasama sa langit, Panginoon. Pag kayo po ay nagbalik upang kami ay kunin. Lord, salamat, nagpapasalamat din po kami at marami kami ngayon, puno po ang iyong sambahan, Panginoon. At sa aming pagsalo-salo po ngayon ng pagkain, Panginoon, may this give nourishment to our bodies at mas mapagnilay-nilayan namin, Panginoon, ang mensaheng iyong hatid ngayong umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa pangatawan na malakas, sa gift ng family,
love, and financial provision sa bawat isa, Panginoon. We give all glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, please remain standing.